si Chairman Wendell Mercado para alamin po yung kanilang sitwasyon at yung kanilang sentimiento no sa pagtatayo po ng Pax Silica. Good morning po, Chairman Wendell, si Xander Pito at si Angel. Morning po, Chairman. Good morning po, sir. Opo. Tama ho ba, Kap, yun ho bang inyong barangay O'Donnell? Yes po, Barangay O'Donnell po. Ayan, tapos ito ho ay bahagi po nung pagtatayuan noong Pax Silica, mismong tatamaan po. Yes po, sir. Opo, Chairman, totoo po ba na wala pong isinagawang konsultasyon sa mga residente bago po isinulong? Kasi napipinto na po na itayo itong Pax Silica. Yes po, wala po silang public consultation sa amin. Opo. Ilan ho ba yung mga residente po ng Barangay O'Donnell? Yung tatamaan ko po kasi, sir, ano po siya yung mga sitio ko tsaka yung mga farmers. Opo. Kung gayon po, ilan po yung mga posible pong maapektuhan sa pagtatayo po ng Pax Silica? Matatamaan po siya. Sir, yung mga farmers ko, initially po, nagpadala po yung BCDA dito, yung mga tatamaan, 92 na katao. 92? Opo. Ito pong 92 na Initial pa lang yun. Opo. Pwede pa pong madagdag yun kasi 1,600 po yung hektarya na tatamaan. Gaano na po katagal, Chairman, na nakatira itong nasa 92 na katao sa inyo pong lugar? Matagal na po nandito yung mga yan, sir, kasi yan pa po yung pinamana ng mga yung mga ninuno nila. Opo. Kung pagsasaka lang po. Pero yun hong mga lupa na pagtatayuan po ng Pax Silica project, ito po ba ay private property noong mga residente, noong mga constituent po ninyo? Yes po, yan po yung po nila. Private property po nila yan. Diyan na po sila tumanda. Diyan na po sila nagkaisip po. Kumbaga titulado, Chairman. Ay, hindi po. Mga rights lang po Rights. yung natin. Opo. Opo. Ano ho yung, para lang po dun sa, kasi hindi ho kami taga-Kapas Tarlac, ano ho yung topografiya, ano po yung itsura po nung mga tatamaan po na mga lupa? Bundok ho ba? Plain? Palayan? Ganun po? Konti lang po yung dito. Konti lang po yung bundok. Puro patag po lahat. Kaya usually po, palayan po lahat yan. Tubuhan, manggahan, mga kamote, mga sile. Wala pong bakanting lote dito, sir. Masisipag po yung mga kabaryo natin dito. Yan po kasi yung ginagamit nila na pantaguyod sa kanilang mga anak tsaka yung mga kasama nilang mga may sakit, mga senior, ganyan. Opo. Kabuhayan na nila yan. Yes po. Opo, Chairman, sa ngayon, paano nyo po ilalarawan ang inyong lugar? Meron na po ba mga karatula na nakalagay doon na doon itatayo ang Pax Silica? Nakaano na po ba yan? Kumbaga, meron na po bang nakaharang na mga pader? Oo, may muhon, nilagyan ng ganon. Oo. Actually, sir, meron na pong sinabit na tarpaulin tapos inalis uli. Inalis. Tapos, Anong nakalagay dun sa tarpaulin? hindi po namin na-picture sinabi lang po. Actually, na-future nga po ni Jessica. So, Opo, na-interview rin nga po nila. Opo. Kaya, inalis po. Pero ngayon, Sir our Chairman, nakakapagsaka pa ba yung mga nakatira po dyan sa lugar? O talagang totally hindi na po sila pinapayagan pumasok doon sa parang restricted area? Nakakapagtanim pa naman po, sir, ma'am. Kaso, yun nga po, nababahala po sila kasi gawa ng pinapadalhan po sila ng memo ng mga BCDA. Yun nga po yung sinasabi ko sa mga BCDA, huwag po silang rerekta sa mga farmers natin kasi
nababahala po sila, nagkakatensyon. Yung mga iba nga po hindi na nakakatulog. Gawa ng pag sinabi po kasing farmers, yung mga farmers po natin, nakikiutang-utang lang po yan para maitaguyod nila yung tanim nila. Opo. Para Ang may setup, panggastos nga po sila. opo, Chairman Wendell, yung setup ho ba with BCDA, bibilhin po nila yung lupa nung mga magsasaka at magkano raw po? Yan po yung sinasabi ng mga BCDA, may compensation naman daw po sila, 300,000 per hektarya. Per hectare na yun? Ganun ba ang bentahan ng lupa po. sa Kapas? Ganun talaga ang rate. Ay, Ganun ang hindi rate? po. Mababa Hindi yun. po. Mababa po yun. Parang bumili ka lang ng 50 square meter sa mga talagang pagbibili ka ho dito. So parang Lugi. binabarat. Hindi lang barat, sir. Talagang barat na barat. At with that, Chairman, ano po yung plano po ninyo? Ilalaban nyo po ba yan? Meron na po ba kayong nakausap para kahit papaano, tapatan naman kung magkano talaga yung bentahan ng lupain dito sa ating mga farmers po? Yung mga farmers po natin, syempre, hindi naman po basta-basta ibibigay po yung mga lupa nila. Tsaka, ang hinihiling po natin, yung public consultation nga sa sir, para once and for all, maliwanagan po yung mga sinasakupan natin. Kung ano po yung project na Paxilica, kung ano po yung benepisyo na may bibigay sa kanila. Sabi nga po, maraming trabaho na makukuha natin. Kaso, fit po ba sila na magtrabaho sa Paxilica? Baka hanggang construction lang yan. Baka pagkatapos ng construction, Wala na. po sila. Kawawa naman. Hindi po kamukha nung lupa nila. Diyan na po sila nagkaisip. Alam na po nila kung paano nila ipaikot yung agrikultura na kanilang kinalakihan. Ano ho ang ano? Ano ho yung base ho dun sa pakikipag-usap po ninyo dun sa inyong mga kinasasakupan? Kung sakali po na matuloy at bilhin yung kanilang lupa, saan ho sila tutuloy? Yun nga po. Wala po silang matutuluyan. Yan po yung kinababahala nila. At sinasabi po nila sa akin parati, saan kami titira? Tapos kung man may relocation, yung relocation natin, kamukha po yung mga tatamaan na AITA, yung sitio Manabayukan ko, kung i-relocate mo yan, paano yung kanilang ikabubuhay? Alam naman po natin, talagang pagbubungkal lang po ng lupa, yung alam nila. Kasi kung halimbawa, sasabihin, bibigyan namin kayo ng trabaho, construction, yung magsasaka, lola na. Yes. Di ba na parang Hindi na nila kaya. nag-uutos na nga lang ng kapitbahay para ipastol yung kanilang kalabaw. Alam nga namang ipasok Yes mo sa po. construction yun. Yes po, napakahirap. Kaya ano ba talaga ang mapupuntahan namin dito sa Paxilican ito? Opo. Chairman, kung magkakaroon po ng konsultasyon, paano po tayo makakasigurado na maririnig po ang tinig ng inyong mga constituents, especially yung mga kababayan po natin dyan na talagang magsasaka, na dyan na po lumaki at nagkaisip? Yes po, ma'am. Siyempre, hingi po tayo ng advice sa ating mahal na mayor. Kung ano po yung mapapakinggan po namin dalawa, di pag-uusapan po namin para maiayos po at maging panatag po lahat ng mga nasasakupan namin. Meron ho ba kayong legal na hakbang na gagawin po? Wala pa naman po kasi naghihintay po kami ng advice po ng aming mayor kasi sumulat po siya sa BCDA. Ang mayor po ninyo ayaw din ho ng Paxilica.
Sa ngayon po kasi hindi po kasi namin alam kung ano po talaga yung balak ng PAC Silica dito sa lugar. Eh kung meron lang po sanang public consultation, makikita natin at mapa-final natin. Eh sa ngayon, hindi po natin alam ang kabuuang istorya. Siyempre, as of now, hindi po muna kami payag. Ganyan. Oo. Tsaka chairman, ang lumalabas po sa mga balita, ito po pag naitayo ito, kukonsumo ng maraming tubig, ang kuryente. So maapektuhan din po ang ating mga kababayan dyan sa Kapas. Yes po, as of now po, wala pa man po yung PAC Silica. Nagkaka-water shortage na po kami dito. Ngayon, At saka, at saka po yung kuryente namin sa isang linggo, siguro nagba-brownout po dito ng 1 hanggang 2 beses. Eh darating pa yung PAC Silica. Ano na po, may kaagaw na po yung mas titindi po yung shorten namin. pwede hong malaman ano po ang provider po ninyo ng tubig at kuryente? Yung concessionaire? Tarelco po dito. Tapos yung sa tubig, sir, na Balibago Waterworks. At saka karamihan po dito, ano lang, poso. Opo. Hindi po Poso. Kung mag-aagawan pa ho kami sa tubig, sa mga poso, paano na po yung mga kabaryo po natin? Opo. So ngayon, paano po yun? Kasi sabi nyo kanina, yung mga magsasaka po dyan, parang natatakot na sila magsaka kasi binibigyan sila ng memo. Tama ba? Ng BCDA? Meron ba mga otoridad dyan? Nakakaranas ba sila ng marahas na pagtaboy kung sakasakali na hindi na sila papayagan na magsaka pa or magtanim? Ay, wala pa naman po, madam. Hindi pa naman po tayo dumating sa ganun na sitwasyon. Opo. Ano po Puro ano pa lang. Memo. Puro memo pa lang. Opo. Ano ho ang nararamdaman po ninyo? Ibinida na ho ito ni Pangulong Bongbong Marcos dun sa SONA na yung PAC Silica nga po ay parang it's a green and go. Ayun pa rin dyan. Pakuha mo lang. Sorry po. Opo. Ano hong nararamdaman po ninyo, Kap, na ibinida pa ho ni Pangulong Bongbong Marcos itong PAC Silica sa kanyang nagdaang SONA? Yun nga po, kung sanang mapagbibigyan po kami na talagang pag-aralan po ng gobyerno ang mga matatamaan, siguro konting lihis lang, konting alignment lang. Tsaka public consultation para makita nga nila yung gusto ng project ng gobyerno at mapakinggan din yung gusto ng mga kababayan po natin dito. Opo. Chairman, baka meron pa ho kayong pananalita, mga huling pananalita na nais pong marinig ng ating mga kababayang nakikinig sa radyo at nanonood sa atin ngayon. Ayun po. Basta todo suporta po kami kung ano po yung gustong mangyari dito ng pamahalaan. Basta hindi po makakaapekto sa ating kalikasan at saka sa ating nasasakupan po dito. Alam naman po natin, pag farmers, talagang napakakawawa po yan. Opo. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Kami po itatawag muli kapag nagkaroon po ng development dito po sa nasabing usapin. Maraming salamat po. Mag-iingat po palagi. Opo. Salamat po. Salamat. Maraming salamat po. Nakausap po natin si Barangay Chairman Wendell Mercado ng Barangay O'Donnell, Kapas Tarlac. Dahil meron po silang mga constituents na tatamaan po kapag itinayo na itong PAC Silica. Oo, ewan ko bakit parang, although sabi 2019 pa raw ito pinag-aralan, etc. Pero parang Malapit na yung lagdaan, di ba? Parang sinasabi November daw yung formal signing. parang ba't kaya parang minamadali Talagang at parang push na push, ano? Gina G, sabi nga ng mga bagets ngayon. Gina G raw. Gina G. Kung ang dating Pangulong Rodrigo Duterte